Alam nyo ba na ang bawat tao ay may kanya-kanyang signos bago siya lubusang pumanaw sa mundong ibabaw? At yung signos na yon, kung hindi siya marunong umiwas at hindi niya kaya itong iwasan, ito ang magpapadali sa kanyang buhay. Pero kung marunong siya at naramdaman niya na may signos siya, maiiwasan niya ito at baka sakaling pag nalagpasan niya ito, karagdagang buhay ito para sa kanya. Pero kung hindi niya ito malalagpasan, matagal na ang 3 araw, tiyak, nababawian siya ng buhay. At yan ang ating pag-uusapan sa paksa na ating tatalakayin. Ayan, magandang tanghali sa ating lahat mga idol. Ito pong muli ang inyong lingkod. At salamat ang marami at sa maikling sandali ay medyo tayo magkakasama sa bidyong ito. Tatalakayin natin ang tungkol doon sa tinatawag na signos ng tao. Marami sa atin ang hindi nakakaalam at hindi naniniwala dyan sa sinasabing signos. Alam nyo ba mga idol, kapag dumating sa iyo ang signos, palatandaan niya na ikaw ay malapit nang kunin ng ating Panginoon. Yan ang palatandaang ibinibigay sa tao bago siya lubusang kunin o bawian ng buhay. Pero kapag naramdaman mo ang signos sa iyong sarili at gusto mo pang madagdagan ng iyong buhay, kailangan malagpasan mo ang signos na yan. Dahil kung hindi mo malalagpasan yan, yan na ang magiging katapusan mo. Ngayon, paano ba dumarating sa tao ang signos? Wala nakakaalam mga idol kung kailan ito dadating sa iyo at kung kailan ito mangyayari. Pero kapag dumating sa iyo ito, mararamdaman mo sa iyong sarili na ikaw ay may signos. O kaya sa iyong mga kasambahay, makikita mo sa iyong kasambahay o kakilala na siya ay may signos. Dahil magkakaroon ito ng palatandaan. Ang palatandaan na ikaw ay may signos o sino man ang may signos, kapag ikaw ay naging malapit sa aksidente o disgrasya, mag-ingat ka na. Dahil yan ang palatandaan na ikaw ay may signos. Maraming dahilan kasi ang ating Panginoon at maraming pamamaraan kung paano niya babawiin ang buhay ng bawat tao na kanyang nilalang. Ngayon, kaya nga nagbibigay siya ng signo sa isang tao para malaman nito na siya ay nalalapit na sa kanyang hangganan. Subalit, may pagkakataon na madagdagan pa ang kanyang buhay kung malalagpasan niya ang signos na ibinigay sa kanya ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, ano-ano ba mga palatandaan ng taong may signos? Sample, kung maalala nyo yung nangyaring road rage sa Antipolo, hindi ba't bago tuluyang nasawi o namatay yung isang rider, kinakitaan siya ng signos. Kung marunong kayong manood ng video at nakakaintindi kayo ng tinatawag na signos, makikita nyo sa kanya na siya ay may signos. Ano ang naging palatandaan na siya ay may signos na? Bago nagkaroon ng mahabang habulan at bago nagkikikyaw-kyaw yung kanyang kasama na siya di umano ay ginigit-git ng Fortuner, makikita natin sa video na palabas ng highway yung Fortuner, siya namang padating siya at inovertaken niya yung Fortuner. Kamuntik na siyang mahagip ng Fortuner. Kung inyong mapapanood, panoorin yung maigi yung video. Isa yon sa signos. At kung yun ay nakita nung anak niya, di umano, magtatay daw yan eh. Kung nakita nung anak niya, nakamuntik ng mahagip yung tatay niya, nung Fortuner,
dapat inisip na niya na pag-ingatin yung tatay niya. Marahil hindi rin alam nung tao na yon na yung tatay niya ay may signos na malapit na sa kamatayan. Yung signos kasi malapit yan sa kamatayan yan eh. Nagbibigay na ng tanda yan eh. Nakalagpas siya doon sa Fortuner at hindi siya nahagip. Signos na yon. Kung may nakapagtimbre lang agad sa kanyang mag-ingat siya, at kung yung yung anak ay nagsabi na agad na, tay, mag-ingat ka na, at kung pinabayaan na lang ng anak yung mga pangyayari, hindi na sana natupad yung signos. Kaso, yung anak niya ang kinasangkapan para matupad yung signos na bawian na ng buhay yung kanyang tatay. Ngayon mga idol, magkakaroon ng mga palatandaan eh. Yun nga, pag ikaw naging malapit sa disgrasya sa buong maghapon sa iyong buhay, mag-ingat ka. Dahil yan, signos na yan. Hinihila ka na ng signos mo para sa iyong kamatayan. Kaya nga na sinabi ko, kapag nalagpasan mo naman yan, ay karagdagang buhay yan. Oo. Pag-aantay ka na naman kung kailan ulit, magkakaroon ka ng signos. Ngayon mga idol, napag-uusapan lang natin yung signos dahil marami sa ating mga kababayan ang hindi naniniwala dyan at hindi alam yung signos. Ngayon, paano mo maiiwasan ang signos? Halimbawa, ikaw ang dinatnan ng signos at paano mo malalaman na may signos ka? May mga pagbabago sa iyong kilos at sa iyong galaw. Maging sa iyong pakiramdam, kung ikaw ang tinamaan ng signos, mararamdaman mo yan. Pag naging mabigat ang iyong pakiramdam at nararamdaman mo na may pupuntahan ka na parang tinatamad ka at napabili ka, huwag ka nang tumuloy. May signos ka. O kaya, napansin ng mga kapitbahay mo na parang ibang kilos mo, madali nyo malalaman mga idol kung ang tao ay may signos. Makikita mo sa kanyang kilos at galaw at maging sa kanyang pananalita. Kasi pag nagkaroon ng signos ng tao, nagkakaroon ng pagbabago yung kanyang kilos at galaw. May mga ginagawa siya na hindi niya dating ginagawa. O kaya, meron siyang hindi ginagawa na bigla niyang ginagawa. May pagbabago. Kapag nakitaan nyo ang taong yan ng ganyan mga attitude, may signos na siya. May palatandaan na siya ay nalalapit na. At pag nakita nyo ang isang tao na kamuntik nang madisgrasya, babalaan mo siya. O, dahil may signos na sa kanya. Signos na niya yun. Sa pangalawang pagkakataon, maaring hindi na siya makaligtas. Di ba, tama? Ganyan mga idol, napag-uusapan lang naman natin yung tinatawag na signos dahil nga marami ang hindi nakakaalam dyan. O bueno, salamat ng marami sa may sandali nitong ating kwentuhan at sinamahan nyo ako. Pero siyempre, bago tayo mag-iwahiwalay, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman maging updated din kayo sa ating mga video. Hindi rin kalimutan i-like and share ito para marami ang makaalam dito sa ating pinag-uusapan tungkol sa sistema ng signos. Pero shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga follower, gayon din sa ating mga viewer. Hindi ko man mabanggit mga idol ang inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang araw at mabiyayang araw sa ating lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na mga idol, salamat ng marami at sa may sandali, sinamahan niyo ako. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pasamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!